palangga, nagalit ang China. Okay? Okay. Dahil lang. Naggalit ang Foreign Ministry ng China dahil sa katangahan o kasyungaan ng presidential communications. Kasi mga palangga, nag-release ng greetings, okay, ng congratulatory message actually, itong si Kuting Jr. Okay, tignan natin to. Si Kuting Jr. Natin, i-edit natin to ng bonggang-bongga pala. Okay, ready ko lang. Okay. Ito na. Nag-release si Kuting Jr. ng congratulatory message sa President-elect Lai Ching-te ng Taiwan. Alright, ito ang sabi niya. On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. We look forward close collaboration, strengthening mutual interest, fostering peace, and ensuring prosperity of our peoples in the year's end. Ayan po yung greetings ni Kuting. Okay? Ayan. So ano nangyari dyan? Dinilit nila yan. At sino ang nagsulat ng congratulatory message na ito? Ang nagsulat po nito ay walang iba kundi ang grupo ni Emerald Bukangkang. At yan sila Patricia, sila kasi, sila Franz Imperial, sila Gerard Barria, sila Honey Rose, yung mga buwakan ng inang mga yan, sila ang admin ni Kuting sa Facebook page. Alam ko yan. So para lang makisabay, dahil nagbati na rin ang Amerika, okay, dito sa tayo President-elect, ay gumaya-gaya ang mga buwakan ng ina without consulting the DFA o, you know, without consulting Kuting. So, ibig sabihin, malinaw pa sa sikat ng araw na si Kuting ay talagang vangag. At bawat nire-release ng presidential communications, especially kung statement ng presidente na pinapalabas nila, dapat yan alam ni Marcos Jr. Pero ang nangyari, vangag nga dahil nagpupulburon. So, naglabas ng article, January 17, ang Macau Times, Macau Daily. Sabi dito, Beijing blasts Marcos for congratulating Taiwan winner election. Ano nangyari dyan mga palangga? Ang sabi dito, China's Foreign Ministry summoned the Philippine ambassador yesterday and denounced President Ferdinand Marcos Jr. congratulatory message to the winners of Taiwan leader election Lai Ching-te. So ibig sabihin mga palangga, pinatawag, sinumon ang ating ambassador sa Pilipinas na kung sa China pala. Ang Philippine ambassador to China ay pinatawag ng ministry spokesperson na si Mao Ning. Okay, at sinasabi niya na ang ginawa ni Marcos Jr., ito ang exact word niya, seriously violated the political commitments made by the Philippines to China and rudely interfered in China's internal affair. So, ibig sabihin nito ay hindi talaga nagbabasa si Kuting, hindi niya alam kung ano yung kanilang, ang Philippine and China, what do you call it, agreement in terms of sa pakikialam ng internal affairs. Diba? Yung commitment, rather, not agreement, yung commitment. So parang gano'n na rin, yung pag-uusap ng dalawang bansa, China and the Philippines, kung ano yung irerespeto yung mga internal affairs. Pero dahil sa kabubahan ni Emerald Ridaw at ni, the rest of the group na puro bukangkang, hindi sila nagbidabidahan sa Facebook page ni Kuting. Okay? Tuloy lang natin dito. So, sinasabi ng China na ito ay seryosong paglabag, okay, sa usapang pampolitika ng China at Pilipinas. Na sinasabi ng China, China claims Taiwan as its own territory to be recovered by force if necessary and angrily condemns statement that appear to confer legitimacy on island's government. Oh, yeah. So, ang ibig sabihin ng China mga palangga, dahil nga meron silang dispute sa Taiwan na
kiniklaim ng China, dahil probinsya lang yan Taiwan, di ba, dati. So, na ito ay teritoryo nila, na kung kailangan gamitan ng puwersa rather, kung gamitan ng puwersa para mabawi nila yung kanilang territory, ay gagawin ng China. So, dapat, ang sabi ng China, hindi dapat mangingialam si Kuting ang Pilipinas sa internal dispute nila or internal affairs. Ngayon, sabi ng spokesperson ng China, we would like to sternly tell the Philippines, kasama tayong lahat dyan, the Philippines So mayroon tayong karapatan na magdadadakdak dito. Okay, sabi ni China, we would like to sternly tell the Philippines not to play with fire on Taiwan issue immediately. Sabi niya, stop making wrong words and deeds on Taiwan-related issues and stop sending any wrong signals to Taiwan independence and separatist forces. Anong ibig sabihin nun, Palangga? Kinukundi na, ng China ang pangingialam ni Kuting o nating lahat ng mga Pilipino ng Pilipinas at sabi niya, wag daw maglaro ng apoy. Ano ba ibig sabihin ng maglaro ng apoy? 'Di ba? Sa atin na maglaro ng apoy is tsuktsakan 'yun, 'di ba? Sa atin. So ngayon ang ibig sabihin ng China, paninindak 'yun. Na wag niyong subukan. Okay, wag niyong subukang makikialam sa internal affairs namin kasi may kalalagyan kayo. Magkakaresulta ito sa mga bagay-bagay na hindi niyo ine-expect. Danger, kumbaga. Sa madaling sabi, huwag ka maglaro ng apoy dahil ito ay pwedeng magresulta sa maapoy. You know what I mean? Sa kaguluhan. Dahil sa pangingialam sa simpleng post ng Presidential Communications sa Facebook ni Kuting dahil nga si Marcos Jr. ay syunga, bangag, hindi niya inalintana, wala siyang pakialam kung anong ginagawa ng mga tao niya sa baba. Kaya itong mga to, dahil nag-aaway sila sa payola, sa bribe, sa bayaran, di ba? In connection dito sa report natin, kaya hindi na alam ni Kuting na napapahamak niya na ang ating bayan. Di ba? Sabi ng China, huwag kayong maglaro ng apoy. Hindi kayo dapat makikialam. Itong issue namin ay pang-amin ito. Di ba? Huwag kayong magsalita ng mga ganyang mga mali-mali chuchu kasi may kalalagyan. Parang yun na yung sinabi niya nga, don't play with fire. Ngayon, according to the spokesperson, tuloy natin balita, she said Assistant Foreign Affairs Minister Nong Rong summoned the Philippines ambassador to China Tuesday morning and made solemn representation and urged the Philippines to give China a responsible explanation. Pinagpapaliwanag. So mamaya babasahin ko yung, ito na lang, dito pala yung paliwanag. Okay. Dito po yung paliwanag ng Chinese Philippine ambassador to China. Okay? Tingnan natin kung may kwenta yung kanyang paliwanag. Alright. Okay. Sabi niya, the Philippines and Taiwan share mutual interest which include the welfare of nearly 200,000 OFWs in Taiwan. The message of President Marcos congratulating the new president was his way of thanking them for hosting our OFWs and holding a successful democratic process. Nevertheless, the Philippines reaffirms its one China policy. So definitely, palusot lang na kunyari yun, no, yung ating ng mga OFW dyan, in connection with the OFW, di ba? Dahil yung parehong interest, worker natin dyan, 200,000 na OFW, parang, it's just, sinasabi ng DFA dito, ay parang pagpapasalamat, di ba? Dahil may mga OFW tayo dyan, mga ganyan-ganyan. So anyway, si Kuting, wala pang explanation. Bangag na naman siya, tulog na naman siya. Dapat siya ang magsasalita, hindi lang yung DFA. Kasi siya yung nag-post Even though yung mga Jutang Ginimes ang nag-post, yung sila Bukangkang, Presidential Communications, sila dyan, ang ang liability kay Marcos Jr., kay Kuting, mga palangga. So kahit si Hoda, sino pa ang nag-post niyan, the fact na ang posting ay galing sa kanyang Facebook page kasi nga abala sila sa pag-aaway.
dahil sa payola, sa bribe. Kaya hindi nila alam kung ano-ano na yung mga pinagsusulat nila dyan na hindi man lang nanghingi ng basbas. Baka hindi nga alam ni Marcos Jr. yan. Kasi nga, bangag. Di ba? Bangag eh. Sabi dito, ng Chinese government, okay, spokesperson, Marcos Jr. congratulated Taiwan's leader election on Monday, saying in a statement shared on social media that was looking forward to close collaboration and strengthening mutual interest. Sabi niya. Tapos sabi nung spokesperson, who is detested by Beijing as pledge to safeguard the island's de facto independence from China and further align with other democracies. So, ang sinasabi ng China dito, dapat ay hindi talaga makikialam ang Pilipinas, 'di ba? Even do sa mga simpleng bagay kasi they're very sensitive. Okay? So sinasabi dito dapat ang interes, okay? Ang interes ay ang internal dispute ng China at ng Pilipinas ay hindi dapat, tama ba? Internal dispute ng China and Taiwan. Kaya naman galit na galit ang China ngayon. Okay? Na sinasabi nila dito na hindi dapat makikialam ang ating bansa. Alright? Dahil sila ay mayroong sariling kalayaan o demokrasya, para ayusin nila yung kanilang mga dispute at hindi tayo magkakaroon dapat ng mga internal pangingialam katulad ng ginagawa ni Kuting sa pagpapasok ng ICC para pakialaman ang ating bayan. So sa madaling sabi, hindi nag-iisip si Marcos Jr. kasi paano siya mag-isip? Polboronic nga eh. Paano niya mamomonitor yung pinipost ng mga bukangkang? Paano malalaman? Dahil nakita nyo, ito'y simpleng salita lamang ay pagpapahamak sa ating lahat. Buti naman sana kung kaya ng Pilipinas makipagwarla-warla. Ang Amerika, alam mo naman yan. Di ba? Bumati din. Ano ang sinabi ng ng balita? Alright? Okay. After U.S. Secretary of State Antony Blinken congratulated Lai on his victory, China's foreign minister said that Blinken's message sends a gravely wrong signal, pareho lang, to the Taiwan independent separatist forces. The minister claimed the congratulations went against a U.S. commitment to maintain only unofficial ties. Pero hindi sinabihan ng China ang Amerika na don't play with fire. Huwag maglaro ng apoy sa amin. Diba? Sa tayo lang. I mean, ang Pilipinas lang. Ano ibig sabihin nun? Bakit walang paninindak sa Amerika ng ganong words? Bakit sa Pilipinas lang? Dapat mag-isip-isip kayo. Sabi ni Bagong Lipunan, dapat si BBM neutral lang dapat, pro-Filipino at walang papanigan. Kasi nga may internal dispute sila eh. Pero kasi ang bottom line nito mga kababayan, dahil sa bangag si Marcos Jr., dahil ang kanyang mga presidential communications asong julul, walang ginawa kundi tutukan si Maharlika at gumawa ng Facebook page na fake. Imagine mo, ang tinututukan nila kung paano tayo atakihin, tayo lahat kayo nagko-comment, 'di ba? Paano kayo linlangin? Yung budget ninanakaw nila, imbis pagtutunan nila yung pansin kung ano yung nilalabas nila sa social media. So bakit nyo dinilit? Bakit dinilit itong message ni Kuting? Yung congratulatory message to Taiwan. So simpleng kabobahan. Simpleng pag-amin na nagkamali. Bakit walang statement si Kuting? Kasi bangag ba? Nakita ninyo?